Siguro na tayo? Recording in progress. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa mga kapatid. Magandang umaga sa Iglesia ng Diyos. Magandang umaga sa Iglesia ni Cristo. Magandang umaga sa mga anak ng Diyos. At ating basahin ang Salmo, awit 149. Nandun na po tayo. At tayo po'y maghanda. Hallelujah. Glory, glory, glory to God in the highest. Purihin ang Panginoon. Umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon. Purihin niyo siya sa pagtitipon ng kanyang tapat na mga mamamayan. Magalak ang mga taga-Israel sa kanilang manlilikha. Magalak ang mga taga-Zion sa kanilang hari. Magpuri sila sa Kanya sa magitan ng pagsasayaw. At tumugtog sila ng tamborin at alpa sa pagpupuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay nalulugod sa Kanyang mga mamamayan, pinararangalan Niya ang mga mapagpakumbaba sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tagumpay. Magalak ang mga tapat sa Diyos dahil sa kanilang tagumpay. Umawit sila sa tuwa kahit sa kanilang mga higaan. Sumigaw sila ng pagpupuri sa Diyos habang hawak ang matalim na espada para maghiganti at magparusa sa mamamayan ng mga bansa, para ikadena ang kanilang mga hari at mga pinuno at parusahan sila ayon sa utos ng Diyos. Ito ay para sa kapurihan ng mga tapat na mamamayan ng Diyos. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! 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 Praise the name of the Lord. Glory to God. Tayo ay manalangin. Nanyayaan natin kapatid Nonoy para tayo ay pangunahan sa pambungan na panalangin ng ating pagsamba sa umaga nito. Purihin ang Diyos, magandang umaga po mga kapatid sa sumasambahan ngayon sa mga kabilang panig na ang Diyos ay purihin, itaas. Hallelujah. Tayo manalangin. Purihin ka, mga Diyos na magapangyarihan. Maraming salamat sa oras na ito. Nang kalakasan mo ay nakatanim sa bawat isa sa mga anak mo. Haring Panginoon, maraming salamat sa umagang ito dahil ito ang pinakadabis na paglapit, pagdulog at pagbigay galang at pagpupuri sa inyo, Ama, sa oras na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, Ma. Maraming salamat po. Pagpalain mo rin ang bawat pamilya, mga kapatiran, mga nagsasaya, Panginoon. Ikaw ang nakatingin sa mga bagay na nagpupuri sa inyo sa oras nito, Panginoon. Marami din salamat sa kasalita mo. Ito ay nagkabigbigay sa kalakasan ng bawat anak mo. Panginoon, may hayag naon sana may lapit namin ang mga kapatid namin at mga nanghihina, Panginoon, lalo na sa nakarinig sa salitang ito, sa umagang ito, sa pananambahan, sa lahat ng nakakarinig, Panginoon, ng salita mo ay pumasok sa kanilang puso at isipan, Panginoon, at ito'y mapamumuhay nila, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama, na ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa oras na ito dahil ikaw ang Diyos na gabay ngayon at magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatid namin na sa iyo ay nagpupuri ngayon. Hallelujah. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino ang gustong mag-share? This is something na hindi natin pwedeng i-miss. Na makapagbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. So, maghanda tayo. Sinalong ang pasalamat natin. O may iniisip ba tayo? Meron ba tayong pinaghandaan? Meron ba tayong pinagmuni-munihan? Meron ba tayong minemorize, mineditate?
Praise the Lord. Gusto kong next Sunday ay busy na tayo. So, concentrate tayo sa ating Christmas party. Gusto ko lang magpasalamat na nangyari sa akin buong isang taon ay ganito. Nandito pa rin ako sa Panginoon. Ito ay lahat ay biyaya ng Panginoon. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, ang kaya tayo pupulutin ngayon? Diba? Saan kaya tayo ngayon? Kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Kaya, sa nangyari sa akin sa buong isang taon na to, lahat ito ay pinagpasalamat ko sa Panginoon. Lahat ito ay kanyang grace sa akin, sa family ko. Lahat ay dahil nakakatayo pa ako dito, kahit pilay-pilay na ako. Salamat sa Panginoon. At meron nga ako nabasa sa kasi nasa Peter na ako. Kung hindi First Peter, kung Second Peter, last na chapter, kundi sa biyaya niya, wala tayo ngayon dito sa church na to. Kundi dahil sa biyaya niya, wala tayo ngayon nagsama-sama para sa tayo magpuri sa Kanya. Kaya, yun lang ang pasalamat ko sa Panginoon. Because of the grace of God, kaya tayo dito. Puri ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi tayo mapipigilan. Dapat hindi talaga tayo mapipigilan ng kahit na anong sirkumstansya sa buhay natin. Yan ang ating patotoo kasi God is good. God is good. Praise the Lord. Meron pa po ba ang aking memory verse o aking meditation verse nung kahapon kasi ako ang nag-exhort. No? Pinaka-exhortation ko, siyempre mga pastor doon, yun, para sa mga pastor din. At ang final verse na kinote namin doon ay yung 1 Peter 5:4, kung hindi ako nagkamali. Ay sabi doon, and when He, the chief shepherd, appears, you will receive the unfading crown of glory. Ito po sa mga pastor to. Pagka gumaganap sila ng kanilang tungkulin. Pagka dumating na yung punong pastol, tatanggap kayo, sabi niya, sabi ni Pablo kay Pedro, sabi ni Pedro sa mga manggagawa ng Panginoon, tatanggap kayo ng putong na hindi kumukupas, ang kaluwalhatian, ang kinang. Praise the Lord. Amen? Amen. Praise the Lord. So, natawa nga ako doon kasi tinanong ko doon kay Pastora, nakinig ba kayo sa exhortation ko? Parang wala ata nakinig. Ako nakikinig. Tapos ako, Pastora, sabi niya, sorry kasi nakakatulog ako. Sabi dahil sandalian na anuhan lang naman yon na exhortation. Siguro nag-exhort lang ako mga 15 to
Baka 15 minutes nga lang, hindi ko na, wala ba lang nakalala mag-picture sa akin? Sabi ko, ako picture ako ng picture, ako na nagsasalita. Ay, wala man lang nakaalala nag-picture sa akin. Sabi niya, nakinig ata. Sabi ko, siguro gustong-gusto niyo makinig. Di ba lang na-picturean. Anyway, kasi sa area at saka sa sectional, hindi naman ako talaga lumalimelight dyan. Hindi pa ako talaga yung bago sa hindi pa nila ako ina-assignan na ganyan. So, first time, siguro dahil nga si Pastor Mark ay close sa akin. Kaya sabi niya, kahit na anong oras sabi niya, Pastora, ikaw lang, pwede ba ikaw mag-exhort? No, no problem sa'yo. So, nung ako yung niisip ko yung i-exhort ko, yung in-exhort ko doon sa mga pastor sa ating Christmas party last na yung tungkol sa brotherhood. Unity versus brotherhood. Kasi mas malakas talaga yung brotherhood, di ba? And that is the very, yung force and bond that keeps us in unity. Anyway, nung napunta ako dun sa pagpapastor. Sabi ko, ano ba yung mga eksena sa Christmas? Ang pinaka-eksena sa Christmas, ang unang-unang pinuntahan ng anghel para malaman na pinanganak ang Mesiyas ay yung mga pastol. Di ba? Actually, ang Israel, hindi sila naghihintay ng pastol. Naghihintay sila ng ruler, ng king. Pero ang binigay, ruler, shepherd. Sabi niya dun sa prophecy, you will, katuwa yun, na yun eh. Sabi dito, saan na ba yung sa Matthew 2:3-6, sabi niya, wala ditong verse, teka, wala yung Bible ko. Matthew, punta tayo sa Matthew. Habang sharing din eh, may saysayang sharing. Sharing Matthew 2. Matthew 2 ba yun? Lucas 2, sorry. Lucas 2:6. Sabi dito, mali ito Teka lang. Matthew 2. Tama, Matthew nga. Matthew nga ata. Matthew 2. 6. Matthew 2:6. Ayan, totoo yan. Ayan, totoo na yan. Sabi dito sa 6, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Huda. Dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno, ayan, na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita. Kaya, ang nakita nila doon, ruler, kasi yun ang expectation nila, yun ang desire nila, yun ang prayer nila. Lagi sila nagpipray ng king. Lagi silang nagpipray ng ruler. Pero binigay sa kanila, shepherd, pastol. Mababa eh. Ang pastol, ang hawak, baston, tungkod. Ang ruler, ang hawak, cedro, yung, anong tawag doon? Cedro, yung gano'n, napang gano'n niya sa mga tao. Pag nagko-command siya, yun, symbol of power. Yung baston, symbol of service. Servanthood, service. Pag mayroong umaatake, tinatakot lang niya ng baston. Hindi niya hawak yung sword, di ba? Baston. At tapos pagka daw nahulog siya, may pangkawit siya. Kinakawit niya yung mga tupa. Kaya yung, niya, pag ganon. Kaya yung shepherd, staff kung tawagin, thy rod and thy staff, they comfort me. Kasi yun ang aabot sa iyo yung pag ganon. Di ba? Nakaakap na ganon. Kaya significant, sabi ko, the most important occupation sa Israel ay shepherding, yung pagiging pastol. Si David pastol, si Moses pastol. Ang unang kinalugdan ng Diyos, si Abel pastol. Di ba? Lahat tayo pastol. Ang naggawa ng The Lord is my shepherd,
pastol, si David. Di ba? Kaya alam din niya kung anong feeling ng pastol. Mas lalo na kung nandun ka sa kawalan, sa kadiliman, nakikita mo lang bituin at tulang buwan. Nako, ang dilim. Di ba? Pero nandyan ang Lord. Sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Hallelujah. Amen? No, meron pa? So, kung wala na, tuloy lang tayo sa summary ng ating na muni-muni. Yan yung revelation, pahayag. So, nung nakaraan ay nandun pa din tayo sa loob ng mga judgment ng Lord, no? During, it will happen during the 7 years of Great Tribulation. At makita natin doon na wish natin na hindi tayo masakop at makabilang doon. Kaya yung first part ng second coming ni Jesus ay rapture. Diba? Tandaan yan. So, itong year of the Lord, church age to. This is the dispensation of the Holy Spirit. Nasa church age tayo. Pag kinuha na tayo, doon na papasok yung Great Tribulation na 7 taon. At sa 7 taon na yan, may mangyayari na nakita natin sa 7 kabayo, 7 trompeta, at 7 mangkok. No? Pasidhi ng pasidhi. Sa 7 taon na yan, grabe isiniksik. Siniksik yung mga pangyayari na yun, 7. Bali, 6. Sa ika-7 kasi nandun yung 6 na trompeta. Sa ika-7 naman, na trompeta, nandun na yung 7. Yun na yung tuloy. 7 mangkok. Diba? So, yung nabasa natin doon sa 7 mangkok ay so, basically, lahat lang yan ay judgment ni Lord. Pero maniniwala pa rin tayo na yung judgment ni Lord na yan, gracious pa rin yan, grace pa rin yan ni Lord. Kasi habang may buhay ka, may pagkakataon ka pang mag-repent dyan sa panahon na yan. Kaya nga meron dyan magiging martyr. Meron pa din magiging martyr. Yan yung mga hindi magpapatatak. Yan yung talagang maninindigan na kasi alam na nila na talagang totoo pala yung mga pinapahayag ng salita ng Diyos. Kasi sa pagpapahayag na ito at napunta sila doon sa pangyayari na yon, totoo pala. No? Parang yung pinapanood ko yung napakalaking tsunami, talagang nag-wash out doon sa di ba? Hanggang bundok, umabot yung tubig. Akala nila ligtas na yung mga nasa mataas na hotel, pero abuti may mas mataas pa na hotel. Doon din sa papuntang bundok na napakataas din, tapos mataas na hotel. Pero umabot talaga sa bundok yung tubig doon sa Thailand. No? Nung una, nagaganong-ganon. Pero na-confuse na-confuse yung nagbabantay ng graph na ganon. Talaga daw, tapos, ba't bigla nagbago? Tapos wala nang time para magwangwang. Wala nang time para seconds na lang eh. Kaya bilang, pag gumanong bigla yun, gumanong kabilis. Oo, gumulong muna pa atras bago gumanong. Kaya yun kaya yun tumaas. Pero kung nagkataon na hindi naman yun umatras at gumanon lang, nag-splash lang, hindi ganun ka grabe. Pero dahil bumawi, biro mo, nakita mo yung yung kanilang mga napakita ng mga videos. Lumalangoy, napunta sa buhangin. Nagtaka, tumayo. Pagtingin niya ng gano'n, nandun yung tubig. Hindi niya alam na pala yun, magiging tsunami yun.
Nagtataka pa, kakaganon. Kaya yung gumanon, nung lumaragasan na gumaganon na, tsaka lang sila nagtakbuhan nung makita nila lumaragasan na papunta ng ano. Kaya itong pangyayari na mga ganito, it is a picture of God's plan eh. Ganyan din eh. Ang kamatayan natin, bigla din, di ba? Kaya yung pagdating niya, bigla din. Lahat ng bagay sa mundo na hindi natin, kaya pag meron tayong plano, sasabihin natin, Lord willing, God willing, makarating tayo doon, God willing, magawa ko pa to, God willing, ano pa ako, ganyan, pag-ipon pa ako, Lord willing. Kasi we do not know kahit 1 second after this moment, hindi natin alam what will happen. Diba? Laging surprise. So yung first coming, the first part of the second coming of Jesus is the rapture. And we wish na hindi na talaga tayo papasok dyan. Pero sabi nga, for the sake of the elect, shortened period lang, 7 years lang yan. Pero yung 7 years na pagtitiis, pagtatago, pagtatago para hindi ka mapatay at hindi ka mapilitan mag-worship, hindi ka ma-torture, hindi ka ma-mart,
medyo namatay dahil nalimutan ko atang magbayad ng internet. Praise the Lord. So, sorry. Speaker, okay. Hello? Wala na. Yan. Okay. So, dun sa huling mangkok, no? Huling mangkok. Sabi dito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin at may narinig akong sumisigaw mula sa templo. Ganap na ang lahat. So yung pagtapos ng huling mangkok na yon, yun yung ending ng tribulation. No? Oo. Pagkatapos, kumidlat, kumulog, gumugong at lumindol na napakalakas. Walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. At ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia, kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos. No? Actually, this is not the ultimate parusa o yung pinakaparusa. No? Kasi alam naman natin na ang pinakaparusa ng Diyos ay yung impyerno. No? Yun talaga yung pinakaparusa. So, kaya dumating sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya, naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ng bundok, inulan ng mga tao ng malalaking tipak na yelo na tumitimbang ng 50 kilos, bawat tipak at nilahit ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Minsan, pagka na-imagine natin ito, na-exaggerate yung utak natin, iniisip natin, wala na, matitira, wasak na lang buong mundo. Bakit magkakaroon pa ng millennium? Yun yung tanong na talagang matinding tanong. Wala na nga, winasak na nga. Pagdating ni Jesus para mag-reign dito, sino na yung paghaharian niya? Kasi wala na nga. So yun yung pinaka-extreme na pinaka-picture na maaring nakikita rin nila. Kasi ito na nga yung sinabi niya. Inulan ang mga tao ng malalaking tipak na yelo, tumitimbang na 50 kilo, bawat tipak, yan. So, no. Pero makikita mo, sabi, at nilait ng mga tao. So, ibig sabihin, yung mga natira, nanlalait pa rin. May tao pa din. Hindi yung total annihilation, katulad din yung sinabing yung total annihilation ng mundo noon, na sabi, flooded lahat ng buong mundo. So, wala natira. Pero may langga, may ipis, natira, di ba? May ibon, may sumama dun sa barko ng arko. Pero hindi natin alam kung hanggang saan yung extent. Baka yung sinasabi lang nila na world, yung old world. Alam niyo yun, old civilization. Wala pa yung dun sa kabila ng mundo eh. Dito lang to sa may eastern part, yung Saudi Arabia, Egypt, yung mga nandyan. Doon nagsisimula yung old world kasi niyan eh. Pero actually sa old civilization, yung China kasama. Sa old civilization. Kasama ka-level ng Egypt sa pinaka-oldest civilization. Kaya nga kung sasabihin mo bakit ang China modern, bago pa si Jesus, 4,000 years, buhay na sila doon eh. Oo. Tayo, kailan lang tayo naging mundo? Kailan lang tayo naging bahagi ng mundo? No? Kasi maliit lang naman tayo. China, kita mo naman, kontinente yun, di ba? Diyan, ganun lang tayo. Ganun lang, oh. Tapos sila ganun, no? Oh. So, yun. Pagkatapos ay pumasok doon yung 17. Yung 17, hanggang ano natin dito sa outline.
Yan ata yung mga mangyayari na makikita natin na bago din talagang millennium. Within the context pa din yan ng the Antichrist or the Great Tribulation. Yun yung doon pa rin ang konteksto nun. No? Tapos yung pinakahuli niyan, yung Great White Throne, yung paghaharap doon sa pag dumating na si Jesus, tapos natapos yung millennium, tapos yun doon yung Great White Throne. Yung mga haharap dyan, yung mga unbeliever. Kasi tayo, hindi na tayo haharap dyan. Kasi ang hinarap nating trono, yung yung pagka-rapture, yung tinatawag na judgment seat of Christ. Diyan tayo haharap sa judgment seat of Christ. Diyan sa ere, nandyan si Jesus. Pero hindi pa siya tuluyan o lubusan bababa. Kasi nga, mangyayari pa yung mga dapat mangyayari. Tapos at the end, ng pangyayari ng sa Armageddon, ay yung mga namatay na martyrs, aakyat pa rin dyan. May rewarding ceremony pa rin, awarding ceremony. Tapos, at saka lahat tayo sabay-sabay, yung namatay kay Kristo noon, tapos yung na-rapture kay Kristo, tapos yung pagkatapos ng tribulation, meron pa rin nakuha, na-resurrect dyan, dahil sa mananampalataya, mag-awarding ceremony, at saka bababa sa mundo para establish yung tinatawag na Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of Jesus Christ. Hindi yun nandun sa Davao, yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, di ba? Yun kasi yung sinasabing Kingdom of Jesus Christ. Hindi po. Wala pa po yung kingdom ngayon. Kaya nga prayer pa rin natin yun, Thy kingdom come. Thy will be done. Yan daw yung mga naiipon doon. Pag may nananalangin daw na, Lord, maghari ka nawa, Lord, dumating ka nawa. Yan yung tinatawag din na panalangin na world peace. MacDo. World peace. Hindi, yan. World peace. Yan talaga yung inaantay ng lahat. Sa ngayon, wala pang world peace. Wala pa. Total. Wala pa. Wala pang total. Yun na ngayon. Pagkatapos ng millennium, Great Tribulation, yun yung bababa si Jesus, kasama yung mga mananampalataya, tapos maghahari ng 1,000 years, yan yung world peace. Yan yung nasa Revelation 20 na. Ayan. Kung saan itatali na ni Jesus muna si Satanas pati ng kanyang mga ahente, kanyang mga sundalo. Followers. So, at saka yung mga fallen angels, no? Yan yung Tapos may mga makikita kayo dito sa 17, katulad nung doom, ito yung tulad nito na Great Harlot sa 17, sabi dito sa 17, yung pagkatapos lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na may sisilan sinabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran. Ito pala yung detail, the judgment doon sa mga specific situation. Sabi niya, ang babaeng ito ay malaking lunsod. So yung sinabing Babylonia ay parang, ang term sa kanya dito ng Bible ay harlot, great harlot, yung pinakadakilang prostitute. Pero ito ay bayan to, bansa ito. Ang babaeng ito ay malaking lungsod. Hindi yun babae, hindi literal. Kita mo kaya nga makikita mo yung Bible, pag may ginamit na symbol, ini-explain din niya eh. Ma-explain din niya. Kaya huwag nilang sabihin na, hindi natin naintindihan yan. Di ba? Minsan yung explanation, wala dito, nandun sa prophecy, nandun sa lumang tipa, nandun. Minsan naman, nandito sa mga mga masusunod pang mga chapters, mga ganon. Pero ini-explain. Kaya nga sabi niya, kaya ang number 1 rule, the Bible is the interpretation of itself. Ang Biblia mismo ang interpretasyon ng sarili niya.
Kaya kung gusto mong maliwanagan, basahin mo ulit yung Bible, saan pa yung makikita? Baka pwedeng makakita ako ng mga explanation. Ito, in-explain na kagad. Buti dito, in-explain na kagad, di ba? Kasi may pagkakataon yung iba, hindi in-explain kagad sa mga verses. Hahanapin mo pa, kung ba ibig sabihin nun? Na gano'n. Dito, ang sagot sa Biblia din. So dito, ang babaeng ito ay malaking lungsod na itinayo malapit sa maraming tubig. Nakikipagrelasyon sa kanya ang mga hari sa buong mundo sa magitan ng pagsunod sa mga itinuro niya. At ang mga tao naman sa mundo ay parang nalasing sa mga itinuro niyang kasamaan. So itong lungsod na ito, it will be the seat of great deception. Ang leader dito, siya yung magkakalat ng maling pamumuhay, maling kaunawaan, kaisipan, maling pag-uugali, at i-embrace daw to ng mga nakapalibot na bayan. So, ibig sabihin, i-accept nila to. Okay to? Oo, okay. Okay lang yan. No? Kasi walang nagbabawal dyan. Sa picture natin ngayon, yan ang advocacy lang lahat ng tao, di ba? Dahil sa ginagawa, iniisip niya, kalayaan, dapat malaya talaga lahat sa gusto niya. Oo. Mahirap yun, di ba? Oo. Wala talagang absolute na freedom sa mundo or else, labo-labo na tayo dyan. Kung malaya akong patayin ka, malaya kang patayin ako, mahirap yun. Di ba? Mahirap yun, oo. Malaya tayong bastusin magulang natin, matatanda sa atin, lahat sa paligid natin. Oo. Mahirap naman po yun. Kaya sabi, uhusgahan. Uhusgahan. Pagkatapos napuspos ako ng banal na espiritu, dinala ng anghel sa ilang, nakita ko roon ng isang babae nakasakay sa pulang halimaw. Ito puro ang simbolo mga babae, no? Oo. Kaya pala, madalas din natin gawing simbol ng Pilipinas si babae, di ba? Inang bayan. Pero ito, yung inang bayan nila, hostess. Kasi, kasi yung, big sabihin, ang pagsamba nito, ang puso nito, open sa lahat. Hindi siya nag-iisang Diyos. Kaya ang tawag sa kanya, hostess. Kaya kapag sumasamba ka dito, sasamba ka dito, open lahat sa'yo yan. Sasabihin mo, okay lang yan. Pare-pareho lang yan. Ay, ang tawag sa'yo, hostess. Kasi wala kang isang lalaki sa buhay mo eh. Ito, wala kang isang Diyos sa buhay mo. Kaya ang tawag sa kanya, hostess. Nung pinakita pa siya, tapos sa kanya nakita ko roon na isang babae nakasakay sa pulang halimaw. Ang halimaw na iyon ay may 7 ulo at 10 sungay at sa buong katawan ay nakasulat ang mga pangalang lumalabas tangan sa Diyos. Kulay ube at pula ang damit ng babae at may mga alahas siyang ginto, mamahaling bato at perlas, may hawak siyang ginto, taas na puno ng kasamaan. Tasa na puno ng kasamaan at karumihan niya dahil sa kanyang sexual na immoralidad. Nakasulat sa noon niya ang pangalang ito na may lihim na kahulugan ang sikat na lungsod ng Babylonia, ang ina ng lahat ng babaeng bayaran at ng lahat ng kasamaan sa buong mundo. At nakita kong lasing ang babaeng iyon sa dugo ng mga pinabanal ng Diyos na ipinapatay niya dahil sa pagsunod nila kay Jesus. So dito magkaroon ng leader na talagang mag-ano talaga din. Yun nga yun, yung mga mamamartir, yung mga martyr. Yun yung papatayin during those times ng Great Tribulation. Doon sa mga magiging mananampalataya at susunod na kay Jesus. Kung i-describe, di ba? Ang i-describe yan, Babylonia, patotot. Di ba? Patotot ba sabi dyan? Patotot ba sabi dyan? May Tagalog ka, Bena? Tagalog ba yan? Ano sabi dyan? Babaeng harlot. Ha? Babae ng kahalayan? Reyna ng kahalayan. Pero yung una, yung sa, yung una na babae. Walang description? Walang description? Babaeng bayaran, tawag dyan. Sabi dito, babaeng bayaran eh.
Yung sa verse 1, anong babae siya? Dito, babaeng bayaran. Tapos dito, babaeng Reyna ng Kahalayan. Anong version? Verse 1, Reyna ng Kahalayan. Okay. So, yung pangalawang babae, ang tawag? Reyna ka pala ng Kahalayan. Ang, ano. May iba pangalawang babae, di ba? Tapos, sa verse 7, pero sinabi sa akin ng anghel, huwag kang mamangha, sasabihin ko sa iyo, ang lihim na kahulugan ng babae at ng halimaw na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. Ayan, sabi ko sa inyo, mayroon na rin interpretasyon. Ano interpretasyon ng babaeng yun na nakasakay? Sabi dito ay, ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Makikita siya ng mga taong hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bago pa man likhain ang mundo. Ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito. At kapag nakita nila ang halimaw, mamamangha sila dahil buhay siya noon at namatay na, ngunit nabuhay naman. Ulit na naman. So kaya merong tinatawag na false trinity. Merong trinity, meron din gumaya kay Jesus na namatay, tapos nabuhay ulit. Sabi dito, kailangan dito ang talino upang maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ang 7 ulo ay 7 bundok na inupuan ng babae. Nangangahulugan dito, din ito ng 7 hari. Yan. So, ibig sabihin, ang 7 bundok na inupuan ng babae ay may 7 hari. Ang ibig sabihin yun, 7 bansa. 5 sa 7 iyon ay patay na, ang isa ay naghahari pa ngayon, at ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya, ang halimaw na iyon noon, pero patay na ngayon, ang siya ikawalong hari. Kabilang din siya sa naunang 7 hari at hahantong din siya sa kapahamakan. So, merong leader na namatay tapos mabubuhay ulit. Kaya minsan, hinuhulaan ng mga tao na yung namatay na Pope, yun yung mabubuhay ulit. Na pinakasikat na Pope, si Pope John Paul ata. Iniisip na pag nabuhay ulit yun yung magli-leader ng Antichrist. Parang ganon. Kasi iniisip nila nga, it is about leadership and the control of the nation. At saka kaya nila iniisip na isa sa mga interpretation, ang Babylonia ay yung Roman Catholic Church. Kasi yan naman talaga nag-embrace sa idolatry. Di ba? Yan kasi kaya iniisip ng mga ibang nag-i-interpret ay yan yung paparusahan na Babylonia. Kasi yung Babylonia, yung tinatawag na harlotry o yung babaeng bayaran o babaeng ng kahalayan, ay yung kahalayan doon ay yung idolatry. Yung pag-i-embrace nila sa iba't ibang Diyos. Yan yung minsan na ini-interpret. Pero we cannot say that finally or surely na 100% yun nga. Pero yan din ang picture kasi. Yan yung picture na sinasabi nila yung Babylon. Kasi wala nang Babylon sa ano eh. Yung iba naman nag-interpret, hindi, mabubuhay yung Babylonia. Yan yung sinasabing namatay na, wala na. Di ba nabura na sa mapa ang Babylonia? Magkakaroon ulit, yung mabubuhay ulit, babalik. Yun naman din ang ibang interpretasyon. Pero ang pinaka-sure na interpretasyon, kung ano man yan, ang totoo dyan, ano yan, tungkol sa paghahari yan ng bansa. Nagsasama-sama yung 7, tapos yung 7 na yan, isa yun dun sa nabuhay ulit, ganon. Tapos siya na yung magli-leader, parang ganon. So, it is about the rulership of a country. So, kaya minsan, tinitignan nila kung mag-unite yung Asia, yung Russia, yung Europe. Tinitignan nila kapag may nag-unite dyan, tapos may isang magiging leader, iniisip nila, yun yung magiging Antichrist. Kasi ganyan ang description. So anyway, kung ano man mangyari dyan,
Hindi na natin naabutan yan kasi nga, yan ang mangyayari sa within the 7 years of tribulation. Yeah? Tapos sabi dito, merong pang tinatawag na 10 hari di ba? Ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa naghahari. Bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ang halimaw sa loob lang ng maikling panahon. Iisa ang layunin ng 10 haring iyon at ipapailalim nila ang kapangyarihan at pamamahalan nila sa halimaw, yung beast. Yan yung beast, yan yung Antichrist. Kung tawagin nila ay beast. Kasi yung nagbigay ng kapangyarihan dyan, yung dragon. Yung dragon ay si Satanas. Yan ang mga simbolo dyan. Minsan, pag nakikita mo, kasi minsan, spiritually speaking to, pag sinabing dragon, hindi ka naman makakita ng dragon, pero si Satan yun. Diba? Yan ang picture niya, dragon. Pinipicture niya sa atin dito sa Bible. Pero yung dragon na hindi mo makikita yung sa totoong buhay. Hindi mo nakikita ang kumikilos yun sa utak at puso ng tao. Oo. Hindi mo nakikita yan na ini-influensyahan niya yung 10 hari, magkakaisa, tapos magsasubmit sa kanyang katuruan, sa kanyang klase ng pag-iisip. Kaya, yun yung mga picture. No? Pero subtle yan Kung tutusin mo sa panahon ngayon, subtle yan. Ang ibig sabihin, yung parang hindi mo masyado halata. Yan. Hindi mo talaga halata. Unless na ikaw ay very sharp, lalo na sa salita ng Diyos. Kaya, keep your sword sharper. Paano yon? Basa ng salita ng Diyos. At obey it para mas mahasa ka. Keep your sword sharp through the Word of God. Kaya nga tayo, kahit paulit-ulit, basa. Bakit? Ilang beses mo ba hahasain yung ginagamit mong kutsilyo? Lalo na sa cook, alam niya, pag gamit na gamit, di ba? Lagi yan na nahasa. At pag hindi mo nagamit lalo, kinakalawang, kahit na stainless. Pero pag hinasa mo, naaalis naman yung kalawang. So, ganun din to, no? Sabi dito, lalabanan nila ang tupa, ngunit matatalo sila. Dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. Kahapon, habang ako nag-exhort tungkol sa, shepherd, biglang lumabas sa isip ko to Sabi ko, inisip ko, ngayon ko lang naisip, na it is not a physical war at all. It is still a spiritual war. Tungkol pa rin sa tama at mabuti na prinsipyo. Tungkol pa rin sa righteous and ungodliness. Godliness and ungodliness. Righteous and unrighteousness. Sino ba yung mananaig? Yan. Yun pa din ang war. Tayo spiritual war pa rin. Tayo spiritual warfare pa rin ang ating hinaharap. Kaya kung nakikipag-clash tayo sa isang tao, mapapagod lang tayo. You can never change a person. Daanin mo siya sa panalangin at magbitaw ka ng konti-konting tusok ng salita ng Diyos. And the heart will be changed. And the heart can be changed. And the heart probably or may change. Amen? So yun, magandang picture yun. Diba? Yung gera ng tupa at ng halimaw, di ba? Beast against the lamb. May parehong follower yan. So ngayon, intindi mo na kung kanino kang follower. Alamin mo na kung kanino ka bang follower. Ito yung interpretation ng 15. Sinabi rin sa akin na anghel, ang tubig na nakita mo na inuupuan ng babaeng bayaran ay ang mga tao sa iba't ibang lahi, bansa at wika. So yung tubig, it speaks of people of different nationality. Mga tao, so yung bundok na inuupuan, yung mga hari. Yung tubig na hinihigaan din, inuupuan, ay mga tao.
Ayan. So, yung may leader, may follower. Sino yan? Sino ba susundin mo? The beast or the lamb? Ang 10 sungay at ang halimaw na nakita mo ay mapupuot sa babaeng bayaran. So magkakaroon din sila ng clash sa sarili nila. Kukunin nila ang mga ari-arian niya, pati na ang suot niyang damit at walang maiiwan sa kanya, kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang natitira. Niloob ng Diyos na maisakatuparan ng 10 hari ang kanyang layunin, kaya mapagkakasunduan nila na ipailalim sa halimaw ang kapangyarihan at pamamahala nila hanggang sa matupad ang sinabi ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang sikat na lungsod na naghahari sa mga hari sa mundo. Ito, no, meron talagang sumikat, pero meron magkakaisa against dyan para talunin yan. Tapos yung tatalo dyan, yun na yung magpapasakop sa halimaw. So, ano ba ng gano'n ng mga pangyayari na yun? Ang mahalaga doon, ano yun, nasa loob yun ng Great Tribulation, wala na tayo doon eh. Kaya panalangin natin, makasama tayo sa rapture. Kaya nga sabi, are we rapture ready? Ready tayo sa rapture? Kailangan rapture ready, sabi nga, nung ating, di ba, pangasin. Kasi nga dyan, pag umakyat lahat dyan, mangyayari yan dyan. Tapos yung mamamatay dyan na believer, aakyat pa rin sa langit. Tapos, final na battle, Armageddon, pagbaba na, wala na to. Kukulong muna yan. Kukulong si Satanas, kukulong yung mga follower, kukulong yan. Tapos, 1,000 years, pagkatapos ng 1,000 years, papakawalan na sila ulit, titignan ulit kung mayroong pa rin susunod sa kanya, mayroong pa rin sumunod, mayroong pa rin maniniwala, mayroong pa rin gustong sumamba doon. Bakit ganun, ano? Pag nakita na ng Panginoon kung sino man yung totoong tupa at totoong kambing, yun na. Wala na yun. Sorry na lang. Okay. Doon na kayo ang pila nyo doon. At kayo mga doon ang pila. Yan. Hiwalay na talaga. And that will be the end. Pagkatapos magkaroon ng pagkatapos nun ay ang bagong heaven and new earth. Nakakapagod. Kanina binabasa ko yung mga iniscan ko. Lord willing, makakuha ko ng totoong libro. Kasi naalala niyo yung pinagmamalaking libro lagi ni Pastor Ben. Iniscan ko yon. Kaso nung inaano ko dito sa aking files, ang hirap basahin. Kasi nga, ang labo na. Ang luma na. Ang ano na talaga. Tapos nagtingin ako sa libro, kung meron pa tayong ma-acquire na libro, ngayong colored na daw yon. Yung panoramic Bible kung tawagin. It is something na napakagandang tignan at pag-aralan para ma-share ko din sa inyo. No? Bukod dun sa sinare ko sa inyo na yung lagi nating pinapakinggan dito, anong klaseng Bible yon? Yung laging pinifeature natin dito, anong klaseng Bible? Makikita mo yung summary, di ba? Doon. Pero ito, maganda din to kasi meron siyang picture, no? Mga image na yan. At mahahandle natin yung ganito, libro. Mas tatatak sa utak natin. Pero ngayon, mas tatatak na rin sa utak natin kasi paulit-ulit na natin iniintindi, no? Ngayon, alam na natin. Isa lang hinihintay natin. Kasi tapos na yung first coming eh. Ang hinihintay natin yung second coming, and that is, yung first part of the second coming is the rapture. And the second part of the second coming is the coming of the kingdom, the building of the kingdom of Jesus on earth. Yun na yun. At pagkatapos, ang talagang ultimate na hinihintay natin, yung langit at lupa ay bago na lahat. Bababa, aakyat, pupunta, kahit saan ka na muna. Malaya na. Wala na tayong ibang obligasyon at duty.
At para tayong anghel na walang asa-asawa ng anghel. Oo. Walang obligasyon. Yung pinapangarap ng nonoy na mawala ng obligasyon. Wala na doon. Ang obligasyon na lang natin ay papurihan ng Panginoon. Awitan ng Diyos. Na? Praise the name of the Lord. Hallelujah. So, bago tayo manalangin, gusto kong pakinggan natin yung awit na yung walang hanggang pupurihin. Di ba? Naalala mo yun? Favorite ko nga yun na awitin. Yan. Praise the Lord. Yes. Kantay mo? Ano ba title nun? Nais kong ika'y maranasan. Maranasan. Ayan. Pakinggan natin ang awit na to. Mag-share muna ako. Share. Praise the name of the Lord. Send request. Sister Jen, may I share the music? Or ikaw na mag-share. Yung walang hanggang sasambahin. Ba yan? Pwede rin naman ikaw mag-share. Yung ang title eh, walang hanggang sasambahin. Tama ba? Tingnan ko kung patugtuin ko nga kung yan yon. Walang hanggang sasambahin. Baka iba. Baka iba yan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. Walang lyrics to. Yung isa na lang may lyrics. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang
Praise the Lord. Hallelujah. Bago tayo manalangin, ay basahin natin ang Pahayag 22. No? It is the last chapter of Pahayag 22. Of Pahayag pala. Last chapter ng Pahayag. Praise the Lord. Sabi dito, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa. At umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan sa lungsod. Sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, isang beses sa bawat buwan, at ang mga dahon nito ay ginagamit sa pagpapagaling ng mga bansa. Walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon. Naroon ang trono ng Diyos at ng tupa, at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa mga noo nila ang kanyang pangalan. Wala nang gabi roon, kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o ang liwanag ng araw, dahil ang Panginoon Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin na anghel, ang mga salitang ito ay totoo at maaasahan. Ang Panginoong Diyos na nagpapahayag sa kanyang mga propeta at ang siyang nagsugo ng anghel niya upang ipakita sa mga lingkod niya ang mga bagay na malapit nang mangyari. Sinabi ni Jesus, malapit na akong dumating. Mapalad ang mga sumusunod sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Sinabi pa niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya sa aklat na ito dahil malapit na itong matupad. Ang masama ay magpapakasama pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan ng lahat. Mapalad ang naglilinis ng mga damit nila, dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero may iwan sa labas ang masasamang tao, mga mangkukulam, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. Akong si Jesus, ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Galing ako sa angkan ni David, at ako rin ang nagniningning na bituin sa umaga. Nag-iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Halik kayo. Ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, halik kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Wala itong bayad. Ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay aalisin ng Diyos ng karapatan. Aalisan ng Diyos ang karapatan kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatan makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito. Ang sinabi pa niya
talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, sana nga po, pumarito na po kayo, Panginoong Jesus, pagpalain kayong lahat ng Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ang prayer ni John, di ba? Sana nga po, pumarito na po kayo. Grabe, no? Yes, Lord. Come, Lord Jesus. Sabi niya, malapit na ang dumating. Yes, Lord. Dumating na po kayo. Tayo manalangin. Lord, napaka-overwhelming ang mga senaryo ng mga pictures o mga simbolo na makikita sa revelation na yan o sa pahayag na yan. Pero isa lang naman talagang dapat naming pagtuunan ng pansin. Yung manampalataya kay Jesus at sumunod sa Kanya. At lahat ng ito will be in place according to what you have said. Lahat na yan mailulugar, mangyayari sa tamang panahon at mailulugar sa tamang kapanahunan ninyo na iplinano nyo sa lahat. Basta ang mahalaga, Panginoon, sabi nga, O Diyos, kami ay handa sa pagparito nyo. Hindi kami mabibigla, hindi kami wala kami sa kadiliman, wala din kami sa kalanguan ng kung anong bagay sa mundo na ito dahil kami ay expectant. Any minute, you will be there for us. You will be there for us. Because you are the Jehovah Shammah, you are always there for us. Kaya, come, Lord Jesus, come. This is our prayer. Let your kingdom come, let your will be done, and let you, Lord Jesus, come for us. Sabi nyo nga, babalik kayo para sa amin. Inihanda nyo lang yung aming lugar dyan. Inihanda nyo lang yung aming mansion dyan. Inihanda nyo lang yung aming tutuluyan dyan, Panginoon. Sa inyong tahanan. Sa tahanan ninyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Thank you. May you be blessed. May you be exalted. May you be pleased with our celebration ng Christmas. Nabubuhay kami sa first Christmas at saka sa second Christmas. In between. Kaya nga, lagi namin sineselebrate ang Christmas because of you, Jesus, who came to die and save us from all our sins, from all our troubles, and to give us eternal life. We praise you. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa atin lahat. Tayo manalangin. Purihin ka, Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat sa salita mo na amin narinig. Sana at Panginoon na may pamuhay namin ito. At alam na din namin, Panginoon, nalalapit ng pagdating mo. Sana mapalad kami na masumpungan mo na hindi lango, hindi nakatingin sa sanlibutan nito, kundi napopokus sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Thank you. Maraming salamat sa lahat. Salamat sa aming pagbibigay na galing sa aming puso, Panginoon. Ito'y pagpalain mo dahil ikaw ang simula ang nagsusupply sa aming kailangan sa araw-araw. Kaya salamat din, Panginoon, na ito ay aming pagbigay dahil sa marami matutulungan sa misyon. Thank you, Lord. Maraming salamat na pagpalain din niyo sila, Panginoon. Nagdadala na yung salita para maibahagi sa mga taong wala pa sa inyo, Panginoon. Sana, Panginoon, na ito ang amin pasalamat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Next week po, ating worship po ay 3 o'clock. Tama ba yung una nating announcement? 3 o'clock? 3 o'clock. Bring anything for sharing po na food. Pwedeng merienda, pwedeng kahit ano po, anything. Tapos, yung mga bata, lang ang may exchange gift. Mga bata. Ayan. Hindi bababa sa 100. Pwedeng tumaas. Tapos, konting celebration po tayo. Thanksgiving, siyempre, para sa buong taon. And siyempre, Thanksgiving of, siyempre, Christmas.
Christmas is the time talaga eh. Christmas is the time to give, to love, to forgive. Praise the Lord. So, lahat po, magsabi po sa akin kung hindi ba ka makakapunta para po sa food count na po at yung makakapunta. Magsabi po doon sa GC o kaya sa akin na po para sa food count. Okay? Para ma-estimate natin more or less ilan yung ating hiyahanda. Okay? Meron pong tanong? Ang tanong na walang sagot. Siguro naman, pagbibigyan nyo ang Panginoon na sasamba tayo sa araw na iyan kasi 3 beses ko lang kayo binibigyan ng pagkakataon na talagang magkakasama-sama tayo dito. Na ini-encourage ko na lahat halos talaga ay sumamba at pumunta. No? Napansin niyo po ba? Yung una? Mahal na araw. Hindi, taon-taon. Mahal na araw. Sumunod, anong season? Birthday ko. Tapos yung Christmas. Hindi, actually, hindi birthday ko. Yung Pentecost. Tatlong season yan. Yung mahal na araw, yung Holy Week, Pentecost by June. Kasi Holy Week is April. May, June, Pentecost, tapos Christmas. Yan lang po ang 3. Parang biblical din tayo. 3 beses. At sa isang taon, nire-require ng Lord ang mga Israelite men to come and worship in Jerusalem. Sa Jerusalem, oo. Lahat yun, pati yung mga Gentiles na worshiper ng Lord, nandun. May mga kanya-kanya silang court. Mayroon mga women doon, may courts of women, may courts of Gentiles. Tapos yung nasa pinakaloob, yan yung mga Israel men. Special, Israel men. Pero dito sa atin, yan, 3 okasyon, ay lahat kayo, lahat ay encourage. Kung maaari po ay lahat i-command ko and lahat ay inuutusan ko na dumalo sa ganyang okasyon. Mahal na araw, Holy Week, Pentecost, at saka Christmas time. Christmas Thanksgiving. Okay po, salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay dumulog sa pastoral na panalangin at sa benediction. Tayo tumayo. Lord, thank you. Thank you, Father in heaven, na hindi mo kami hinayaan na kami ay magitla o ma-surprise sa plano nyo, na kayo ay biglaang darating. Sabi nyo, at the twinkling of an eye, with the last trumpet, you will all caught us in heaven, catch us, or to bring us in heaven. At ganun din, kahit nga sa kamatayan, ayaw nyo din kaming nabibigla. Lagi kaming handa dapat, Panginoon. Kaya salamat. Yan ay isang bagay sa pagmamalasakit nyo sa amin lahat ng mga tinubos nyo. Niibig nyo ng tapat at patuloy nyong ninaalagaan, kinakalinga at pinagmamalasakitan. Thank you for everything. Just want to give you glory. Sa mga pamilya, patuloy namin tinataas to sa inyo. Salamat sa paggabay nyo, pag-protect nyo, sa pagpapalakas nyo sa mga magulang, sa tatay, sa nanay, at ganoon din sa pagpapalaki nila sa kanilang mga anak na ayon sa katwiran ninyo, ayon sa makadiyos na pamumuhay, pananampalataya at pag-ibig, pagsunod sa inyo, Ama. Sa bawat pamilya, nawa kami ay maging liwanag sa mga ibang pamilya na nawawala ng landasin, nawawala sa landasin na tama. Sa mga pamilya na hiwalay, sa mga tao na na-deprive ng buong pamilya, Panginoon, kami, O Diyos, ay maging kaliwanagan sa kanila. Kami ay maging instrumento nyo na magbahagi din, Panginoon, ng pag-ibig, pagmamahal, pagtanggap sa kanila bilang mga nilikha mo, bilang, O Diyos, na mga tinubos mo, bilang mga pinagmalasakitan mo din, at bilang sa iisang pamilya pinanggalingan, kung saan lahat kami naman ay nanggaling sa inyo.
Thank you. Hallelujah. At sa aming bansa, na patuloy na ginagabayan nyo, pinapalakas nyo yung mga taong talagang gumagawa ng tama ng kanilang mga duties and responsibilities sa mga officials, sa mga peacemakers, sa mga chaplain, sa mga preachers, sa mga anak mo, Diyos na naglilingkod sa bansa, ay salamat, sila ay kinakasihan nyo upang sa ganon sila lalo ay magliwanag at hindi mabahiran ng kahit na anong kadiliman at karumihan. O patawarin mo nga kami, hindi kami perpekto, pero salamat, meron kang paraan sa amin lahat. You will make a way, O Lord, for us all to shine, just like you, Lord Jesus. At ganon din, sa mga may sakit, patuloy kayong magpakita ng kapangyarihan mo, Ama. Hallelujah. Sabi nga, you are the balm of Gilead. Merong kang healing touch sa magitan ng iyong langis. Langis ng banal na espiritu. Langis ng iyong dugo. Langis, Panginoon, ng iyong presensya. Salamat sa mga may sakit na tumatawag sa inyo, nawa ang kagalingan ay mapasa kanila. At ganoon din sa mga nangangailangan. Ganoon din sa mga nangungulila. Ganoon din, Panginoon, sa mga nasunugan, binagyo, binaha, namatayan, nagkaroon ng trahedya, na dumaan sa mga trahedya, Panginoon, at mga sakuna, mga haplit ng kapalaran, O Diyos. Lahat ng yan, akapin mo, Ama, ang aming panalangin ay yakapin mo upang ang pag-ibig niyo, Diyos, ang kanilang maranasan at makita nila kayo sa gitna ng kanilang pangangailangan. Thank you for everything, Lord. Thank you for another year na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Nawa, maging productive pa kami. O Diyos, sa mga susunod pa na mga panahon, salamat. At kung dilin sa inyong biyaya at habag, Panginoon, sabi nga, ay mahirap talagang harapin ang bawat araw at bawat taon na dumadaan. Pero salamat, nariyan ka. Ikaw na hindi nang iwan. You never leave us. You never forsake us. And of course, hindi ka rin natutulog, hindi ka rin naiidlip sa pagbabantay sa amin. Kaya salamat po. Bless the Philippines. Bless the AG or Assemblies of God. Bless all your children. Bless all the churches. Father in heaven, bless us the family. Bless us all. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. O Ama naming Diyos, basbasan niyo ang bawat isa. Ikaw, Banal na Espiritu, ikaw, Panginoong Jesus, at ikaw, Ama naming Diyos. Salamat sa patuloy na pagbasbas niyo sa amin ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-iingat, ng iyong pagpapala. Ngayon at magpakilanman. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Magandang umaga. See you on Sunday po. 3 o'clock. 2 o'clock pa lang. Andito na kayo.